Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nako, mag-aalas 6 na naman pala. Nasaan na ba ang anak ko? Lintik talagang bata yun Napakatigas talaga ng ulo. Saan ko na naman ba hahanapin yon? Delikado pa naman ang panahon ngayon. Agad na lumabas ang ginang sa kanilang bahay at nagsimulang maglakad para hanapin ang kanyang anak na si June. Nag-aagaw na naman ang dilim at liwanag. Hindi kaagad niya napansin ang oras dahil abala din siya sa pagtatapos ng tinatahing damit ng kanilang kapitbahay. Yon ang kanyang naging kabuhayan mula nang mamatay ang kanyang asawa. Bukod sa panggagamot bilang isang albularya. Habang naglalakad siya, ay di niya maiwasan ang kabahan. Lalo na't ilang araw lang ang nakakaraan, ay may mga napapabalitang nagkakawala ang mga tao at mangingisda sa kanilang baryo. Hindi pa malinaw ang tunay na dahilan, pero may mga haka-haka na kumakalat. Binilsan niya ang kanyang paglalakad at tanging liwanag ng mga poste at ilang bahay ang nagsisilbing gabay sa kanyang paghahanap. John! John! Nasaan ka na ba? Tumigil siya sandali at nakinig kung may sasagot. Ngunit tanging tahol ng aso at tunog ng kuliglig ang naririnig niya. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy. Habang naglalakad si Nanay Linda sa kahabaan ng kalsada, napadaan siya sa tindahan ni Aling Berta, na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Tinanong niya ito kung nakita nito ang kanyang anak, at ito ang nakapagsabi sa kanya na nakita nito ang ilang kabataan na nagpunta sa may dalampasigan matapos bumili ng alak sa kanya. Napatigil sandali si Nanay Linda. Sumeryoso ang muka at agad nagpasalamat kay Aling Berta bago muling naglakad. Mas mabilis at mas determinadong hanapin ang anak. Malilintikan ka talaga sa akin, bata ka. Ngalay na nga likod ko maghapon sa katatahi ng damit tapos ikaw, nakikipag-inuman ka lang sa mga kabarkada mo. Ha! Lagot ka talaga sa akin. Agad na tinuon niya ang daan papuntang dalampasigan kung saan madalas na tumatambay ang ilang kabataan sa kanilang lugar. Sa bawat takbang niya, ay nararamdaman niyang papalamig ng papalamig ang hangin. Naaamoy na rin niya ang maalat na amoy na nagmumula sa dagat. Naririnig na niya ang mahihinang hampas ng alon sa buhangin. Pagdating niya sa dalampasigan, tumigil siya sandali at sinuri ang paligid. Ang madilim na dagat ay bahagyang sinisinaga ng liwanag ng buwan. Sa isang gilid sa pampang ay napansin niya ang ilang pares ng tsinelas na nakahilera. Isa sa mga tsinelas ang agad umagaw ng kanyang atensyon. Ang kulay asul na tsinelas na alam niyang pagmamay-ari ng kanyang anak. John! Anak! Nandiyan ka ba? Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga alon ang naririnig. Maya-maya, narinig niya ang mahihinang tawanan mula sa di kalayuan. Naglakad siya palapit doon, hanggang sa natanaw niya ang isang grupo ng kabataan sa ibabaw ng mga naglalakihang bato. Nang bahagya pa siyang lumapit, ay nakilala na niya ang kanyang anak na naroon at tumatagi ng beer. John! Anak! Napalingon si June nang marinig ang galit na boses ng kanyang ina. Paglingon niya ay tumambad sa kanya ang itsura ni Nanay Linda na pagod na pagod. Ang buhok nito ay nakalaylay na sa gilid ng kanyang muka. Ang kanyang mata ay nanlilisik pero may halong pag-aalala. Nandito ka lang pala. Kanina pa ako hanap ng hanap sa iyo. Ano bang ginagawa mo dito? Ang daming pwede niyong tambayan dito pa sa malapit sa dagat. At dito pa sa batuhan. Umuwi ka na nga, John. Si June ay hindi nakaimik. Kitang-kita sa kanyang muka ang takot at pagkapahiya. Nay naman eh. Nanay. Akala ko ba uwi ka kagad pagkatapos niyong mag-practice? Yung pala makikipag-inuman ka pa. Ang babata niyo pa ah. Kayo, alam ba to ng mga magulang ninyo? Nay, tama na. Huwag mo naman silang sermonan. Nakakaya oh. Abay manahimik ka nga. Walang nakakaya sa ginagawa ko. Magsuwi na kayo. Delikado dito. Hindi ito ang tamang tambayan para sa mga kabataang tulad ninyo.
Isipin nyo ha, paano kung biglang tumaas ang tubig dito? Tsak ba na lahat kayo'y marunong lumangoy? Hindi ba kayo natatakot? Saka baka mamaya may nag-aabang na kataw dito, bigla na lang kayong hilahin. Yung ibaba ng ilang bahagi ng batuhan dito ay malalim. Si nanay naman kung ano-ano pinagsasabi. Hindi naman totoo ang kataw Kayo-kayo lang na mga matatanda ang nagpapapaniwala sa mga kwentong ganyan. Gawa-gawa lang po ang mga kwentong kataw. Hindi imbento ang kataw. Nakakatanda kami kaya alam namin ang mga panganib na hindi nyo nakikita. Hindi lahat ng kwento'y haka-haka, Jun. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Ang mga kataw ay mga nilalang na mahihilig manghila ng mga tao. May sabi-sabi na sila ang kumuha ng mga nawawalang mangingisda dito sa atin. Marami sa kanilang hindi pa nahahanap pati dun sa kabilang barangay. Totoo po ba yun? Baka naman nalunod lang sila habang nangingisda o baka nahulog sa bangka. Maraming dahilan kung bakit nawawala ang isang tao. Di dapat tayo nagpapaniwala sa mga nilalang na di pa naman natin nakikita. Hindi din naman siguro lahat ng may kasalanan kataw. Ay nako, bahala ka dyan. Matigas na ang ulo mo'y magaling ka pang mga tuwiran. Humarap si Nanay Linda sa grupo ng mga kabataang kasama ni June. Nakita niya ang ilan sa kanila na medyo natigilan, habang ang iba'y nagbubulungan at natatawa. Halatang hindi sineseryoso ang kanyang babala. Kung hindi kayo naniniwala sa kataw, siguro naman maniniwala kayo na delikado naman talaga dito kapag gabi. Ilang beses na bang may nalunod dito? Hindi biro ang lalim kapag tumaas ang tubig. O baka mamaya at may mabagok pa dito sa batuhan. Paano kung hindi na kayo makauwi ng bahay? Isipin nyo ang mga magulang ninyo. Pero Nay, wala namang nangyayari sa amin Maingat naman po kami. Napabuntong hininga si Nanay Linda. Halatang nahihirapan sa pag-intindi sa katigasan ng anak. Sa kabila ng kanyang galit, naroon pa rin ang takot at pagmamahal. John, hindi lang sarili mo ang iniisip ko. Paano kung mangyari sa iyo ang ayokong mangyari? Anong sasabihin ko sa papa mo kung nandito pa siya? Ano na lang ang gagawin ko? Biglang tumahimik si June. Ang binanggit ng kanyang ina tungkol sa yumaong ama ay tumama sa kanya. Napayuko siya, hindi makatingin sa kanyang ina. Samantala, ang mga kaibigan ni June ay dahan-dahang tumayo mula sa pagkakaupo sa batuhan. Isa-isang nag-alisa ng mga kabataan. Naiwan si June na tahimik sa tabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Nanay Linda. Inabot ang kamay ng anak at mahigpit itong hinawakan. Tara na anak, magpakabait ka naman. Ayoko na mangyari ulit ito ha. Pagkatapos ng sinabi ng kanyang ina, ay dumiretso alis na si June. Hindi na ito nagsalita at mabilis na naglakad palayo kay Nanay Linda. Diretso ang tingin nito. Halatang di niya gusto pang makinig sa sermon. June, abay hintayin mo naman ako. Masakit ang tuhod ko pababa ng mga batuhang ito. Nang marinig niya ang sinabi nito ay nilingon niya ang kanyang ina. Nakonsensya ang binata kaya bumalik siya upang tulungan ito. Inabot niya ang kamay ni Nanay Linda. Ba't pa kasi sumunod pa kayo dito Alam nang mahina ang tuhod, aakyat-akyat pa. Di naman marunong bumaba. Abat ako pa ang sisisihin mo? Kung di ka umakyat dito, sa palagay mo ba'y matatawag kita? Malalaman mo ba na nandito ako? Basta hintayin niyo na lang sana ako sa bahay. Wala namang mangyayari masama sa akin dito Abay tumahimik ka nga. Kaligtasan mo lang naman ang hiling ko Yun lang John. Dahil ayoko na pati ikaw mawala sa akin. Nawala na nga ang tatay mo sa dagat. At hanggang ngayon hindi pa natin alam kung anong nangyari sa kanya. Kaya iniingatan kita. Nay, matagal na po yun. Saka malaki na ho ako. Kaya ko na pong sarili ko. Nakakaya sa mga kabarkada ko yung ginagawa niyo Nakakahiya. Yan bang iniisip mo, John? Ang iniintindi ko ay ang buhay mo. Hindi ang kahihiyan mo sa kabarkada mo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni June. Kahit nanginginig ang kanyang boses sa pinaghalong galit at emosyon. Tumigil siya sandali. Huminga ng malalim. At saka tumingin ng diretso sa mata ng anak. Hindi mo maintindihan ang bigat ng pangungulila, anak. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang maghintay. Araw-araw,
umaasa na may babalik kahit alam mong wala na. Hindi ako nagpapakabaliw dito para sirain ang kasiyahan mo. Ginagawa ko ito dahil ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Biglang natahimik si June. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang ina ay parang dagok sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pasensya na po, Nay, pero hindi po ako si Papa eh. Iba naman po ako. Alam kong iba ka, anak. Pero pareho kayong mahalaga sa akin. Kung ano ang nangyari sa tatay mo, ayokong mangyari rin sa'yo. Hindi ko kayang mawalan ulit, June. Napayuko si June. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng bigat ng pag-unawa sa takot ng kanyang ina. Bagaman hindi niya lubos maintindihan ang pinagdaraanan nito, nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Nanay Linda. Ang walang hanggang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Sorry na po, Nay. Di ko naman po sinasadyang mag-alala kayo eh. Bahagyang ngumiti si Nanay Linda, ngunit bakas pa rin ang pagod at kaba sa kanyang muka. Inabot niya ang pisngi ng anak at marahang hinaplos ito. Huwag ka na mag-sorry. Ang gusto ko lang naman, June, alagaan mo ang sarili mo. Di na importante kung malaki ka na. Sa mata ko'y palagi kang magiging anak na kailangan kong protektahan. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy si Nanay Linda at June sa kanilang paglalakad pauwi. Tahimik ang paligid at tanging ang marahang kaluskos ng kanilang mga yapak sa lupa ang naririnig. Paminsan-minsan ay tumitingin si June sa kanyang ina at sa tuwing gagawin niya ito, nararamdaman niya ang bagyang kirot ng konsensya sa kanyang dibdib. Hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Pagsarado pa lang ng pinto ay muli siyang kinausap nito. Siya nga pala, maiba tayo. Kumusta naman ang practice nyo kanina? Ayos naman po, Nay. Nakakapagod pero sulit na sulit kasi mas lalong lumakas yung team. Sigurado ako nakakayanin na namin pumasok sa regional level ngayong taon. Abay, ayos kong ganon, anak. Ay teka, kumain ka na ba? Opo, may binigay na pagkain kanina si Coach. Nay, sorry talaga ha. Ang totoo niyan nagkayayaan lang naman kaming magkakaibigan kanina. Wala naman po kaming balak na magtaga sa pagtatambay Kaya lang naman kita hinahanap dahil sinabi mo na maaga kang uuwi pero ginabi ka na. Sana'y maintindihan mo ako, anak. Yung aso nga kapag nawawala hinahanap. Anak pa kaya? Opo, naintindihan ko na po. Pasensya na po talaga. Hayaan mo na. Ang Kuya Jason mo nga pala, baka uuwi bukas sa atin. Paano niyo po nalaman na uuwi sila? Tumawag daw dun sa telepono ni na Aling Berta. Pinapasabi daw ng kuya mo na uuwi na nga siya kasama ang kanyang pamilya. Dito na daw sila titira sa atin Talaga po? Bakit po kaya? May nangyari kaya sa kanila? Wala naman siguro, anak. Siguro nahihirapan sila sa buhay sa syudad. Alam mo naman doon, maraming tao, maingay, maraming problema. Buti dito sa atin simple lang mabuhay. Hindi tulad doon, komplikado. Yun siguro ang dahilan para gustuhin nilang bumalik dito. Nay, kung nandito na sila, saan sila magkukwarto? Kakasya pa ba tayo sa bahay kung sakali? Siyempre naman, anak, kung kinakailangan magpapagawa na lang tayo ng dagdag na kaama o ayusin natin ang lumang kwarto sa likod. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka ba masaya na makakasama na natin ulit ang kuya mo? Ngumiti si June pero hindi maikubli ang kaunting kaba sa kanyang mukha. Masaya siya sa ideya ng pag-uwi ng kanyang kuya pero iniisip din niya ang magiging epekto noon sa kanilang buhay. Masaya naman ako, Nay. Na-excite nga po ako Ang kaso, nag-aalala lang po talaga ako kasi biglaan ang pag-uwi nila Kung may problema man sila, di tulungan natin. Wala namang problema na hindi nasusolusyonan basta't sama-sama. Oo nga po.
Saka sabi ni Aling Berta na ikwento daw sa kanya ng kuya mo na may ipon daw silang mag-asawa. Balak daw nilang magtayo ng isang maliit na karinderya. Saka itong asawa daw niya hindi magkaanak. Siguro stress doon saka mababaw daw ang matres. Gustong ipaalaga sa akin at makasakaling magkaanak sila. Ilang beses na daw na nakukunan Kawawa naman. Hindi po ba nila sinusubukan man lang na magpatingin sa doktor? Baka may gamot naman na makakatulong sa pagbubuntis niya. May mga gamot kasi na makakatulong para maging malusog ang pagbubuntis. Nasubukan na daw nila anak Maraming beses na. Pero wala raw silang mahanap na dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. Sabi ng doktor, stress daw. Kaya nga gusto na nilang umuwi dito para makalayo sa ingay at problema ng syudad. Mabuti dito sa atin at tahimik at payapa. Mas maganda ang hangin. Kaya sana nga ay makatulong ito sa kanya. Mas maayos siguro ang pagbubuntis kung nasa tahimik na lugar. Kung makakaroon na sila ng anak, mas magiging masaya ang kuya mo dahil yun naman talaga ang matagal na niyang pangarap Baka naman po may iba pang dahilan. Baka may sakit siya na hindi pa nadidiskubre ng doktor. May mga hindi talaga sila nadidiskubre, anak. At minsan, may mga sakit na di nila kayang gamutin. Malay mo, yung hilot ang makakatulong sa kanya. Nung araw naman, hindi naman uso yung doktor-doktor na yan Ang mga doktor namin noon, mga albularyo lang din. Gumagaling naman kami. Saka, kaya ko yon. Madami na akong inalaga ang kababaihan dito sa atin na hirap sa pagbubuntis. Sana nga po, Nay, matulungan niyo sila. Ikaw pala, matanong ko, may nobya ka na ba? Ho? Wala nga Hindi naman ako naghihigpit Bakit ba hindi ka magnobya? Para magkaroon ka ng inspirasyon sa pag-aaral. O baka may nobya ka na, hindi mo lang sinasabi Si kuya mo, ganoon noon hindi sinasabi. Nalaman na lang namin ng tatay mo na umuwi dito at nakabuntis na. Sayang nga lang talaga at namatay yung sanggol. Nay, si kuya ang topic natin. Bakit mo naman ako sinali? Ang bata-bata ko pa para dyan Wala akong interes sa pakikipagnobya. Mataas ang pangarap ko, tutuparin ko yun ng walang anumang balakid. Sige. Napahaba na rin yung usapan natin. Magpahinga ka na. Ako lilinisin ko pa yung mga kalat sa kusina at maya-maya matutulog na rin para maaga makapaglinis bukas bago umuwi ang kuya mo at ang asawa niya. Tutulungan ko na po kayo. Wag na. Hindi ba't sabi mo kanina pagod ka? Sige na, magpahinga ka na para may lakas ka ulit sa pagbavolleyball bukas. Saka, huwag ka masyadong mabait anak at masipag. Naninibago ko. Saka kinakabahan. Nay, nasira po kasi yung rubber shoes ko. Pwede po kayang magpabili ako kay kuya? Sayang naman di man lang natin nakausap. Sabi ko na nga ba't may kailangan ka Kaunting pasalubong lang naman. Maski yung mumureng sapatos lang po. Kailangan lang po sa laro. Yun nga. Kaso nga lang nakatawag na sila kahapon. Di ko na nakausap Si Aling Berta lang ang nagpaabot sa akin. Pero kung hindi man natin masabi, di ako na lang ang bibili ng sapatos mo. Po? Talaga po? Wow! Salamat po, Nay! Yayakapin na sana ng binata ang kanyang ina, pero hindi niya nagawa yun dahil may isang malakas na boses ang biglang sumigaw mula sa labas ng kanilang bahay. Nagmamadali ito at parang takot. Kapwa nagulat ang mag-ina at mabilis na binuksan ni Nanay Linda ang pinto. Nakita nila ang ilang kalalakihan na may bitbit na isang lalaking duguan at punong-puno ng galos. Mga uri ng sugat na tila di gawa ng tao. Agad silang sinalubong ng dalawa. Anong nangyari dyan? Hindi ko po alam, Nanay Linda. Nakita po namin siya na nasa tabing dagat Naliligo sa sarili niyang dugo at ang lalalim na mga sugat. Nang masiguro po namin na buhay pa, dinala na namin dito para maagapan. Kalunos-lunos ang nangyari sa kanya Siguro inatake ito ng mabangis na hayop.
Nay, kaya niyo po ba to? Mukhang kailangan na niyang maidala sa ospital eh. Mukhang marami ng dugo ang nawala sa kanya. Tingnan niyo, malalim ang mga sugat niya, tulad nga ng sabi ni Kuya. Anong klaseng hayop kaya ang humatake sa kanya? Wala po talaga kaming ideya eh. Sa katunayan eh, wala din kaming nakita ng anumang bakas ng tao o hayop sa lugar. Isang matinding pag-aalala ang bumalot kay Nanay Linda habang pinagmamasdan ng malalalim na sugat ng dinalang pasyente. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang kumilos. Mula sa kanilang maliit na silid, maingat niyang kinuha ang mga dahon at langis na itinatago niya. Mga gamot na nakagawian na niyang gamitin sa mga sugat at galos. Maingat niyang inayos sa mga dahon. Pinipiga ang mga katas nito. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan at maingat niyang inilapat ang mga dahon at ang kaunting langis sa malalim na sugat ng lalaki. Nasuri ko na siya. Pagkatapos kong magamot ang mga sugat niya, kailangan lang niyang magpahinga upang makabawi ng kanyang lakas. Kilala niyo ba ang pamilya niya? Tawagan niyo dito para mabantayan siya o siya na ang magdesisyon kung gusto niyang dalhin pa siya sa ospital o hindi. Ang alam ko po dayo ang lalaking yan at nakikituloy doon kina Mang Lando. Mamaya po dadaan kami doon para masabi ang naging kalagayan niya. Kailangan lang magpahinga ng taong ito. Baka bukas pa natin siya makakausap. Sige na, magsiuwi na kayo at wag na kayong lalapit sa may dalampasigan. Di natin masasabi ang panahon ngayon. Napakadelikado. Kaya nga po O sige po, Aling Linda. Tutuloy na ho kami. O sige, mag-iingat kayo. Nang makaalis na ang mga kalalakihang nagatid sa kanila nung lalaki, ay naghintay ang mag-ina sa labas ng kanilang bahay upang antayin ang kapamilya nito. Makilang beses na napabuntong hininga ang ginang. Sa isip niya ay sariwa ang mga kalmot at malalaking sugat na nakita niya sa braso ng lalaki. Paulit-ulit niyang iniisip kung talaga bang mabangis na hayop ang may kagagawa nun. Hanggang sa naisip niya ang mga kwento-kwento sa kanilang barangay. Ito'y tungkol sa isang nilalang sa dagat na nanghihila ng mga tao. Isang nilalang na may malalaking mata, matutulis ang ngipin at kuko, at may mahaba at malalapad na palikpik. Hindi kaya Kataw ang may kagagawa nito sa kanya? Kataw? Baka naman buwaya. Pwede ring tao. Baka merong may galit sa kanya. Kasi kung Kataw ang may gawa niyan base sa mga kwento nyo, hindi na yan bubuhayin. Tama po ba? Imposibleng tao talaga, Jun. Nasuri ko ang mga sugat niya. Maninipis habang pailalim. Parang sugat galing sa matatalim na kuko o pangil. Kawawa naman po ano? Kaya nga Kaya ikaw, wag matigas ang ulo mo, anak. Kung hindi naman importante, wag ka na muna ang lalapit sa dagat. Biglang may narinig silang yabag na mga paa sa madilim na bahagi ng kalsada. Pareho silang napatingin sa direksyon ng tunog. Dumating na ang hinihintay nila. Isang grupo ng kalalakihan, kasama si Mang Lando na kalaunan ay nalaman nilang kapatid ng sugatang lalaki. Agad nitong kinumusta ang kanyang kapatid. Agad na sinamahan ni Nanay Linda ang lalaki upang makita ang kalagayan ng kapatid nito. Nang makita ang maraming sugat, ay nagdesisyon silang dalhin na lamang ito sa ospital. Kayo ang masusunod. Sige, isakay niyo siya sa tricycle at dalhin niyo sa ospital para masuri ang kanyang mga sugat para maiwasang magkakomplikasyon. Pero huwag kayong mag-alala. Ligtas na ang kapatid mo. Naampat na rin naman kasi ang kanyang pagdurugo. Nagpasalamat ang lalaki kay Nanay Linda. Nagbigay pa ito ng salapi bilang kabayaran sa pagbibigay ng luna sa kanyang kapatid, pero tinanggihan ito ni Nanay Linda. Kinabukasan, mag-aalas 10 na ng umaga nang dumating ang kanilang hinihintay. Si Jason at ang asawa nito. Nay, nandito na kami. Ay, anak, halik kayo, pasok kayo sa bahay. Oh, kumusta ho kayo dito? Ang tagal ko nang hindi nakauwi dito Ang dami nang nabago. Oo naman, anak. Marami na talagang nagbago. Teka, ito ba ang asawa mo? Opo. Halika mahal, magpakilala ka kay nanay.
Mano po, Nay? Ako si Tintin. Ay, ikawaan ka ng Diyos. Mabutit nagdesisyon kayong dito na lang sa probinsya manirahan. Opo, Nay. Nakakapagod na sa lungsod eh. Masyadong maraming gastos. Tubig, kuryente, bahay. Bawat galaw gastos eh. Mabuti dito, simple lang ang buhay. Libre na ang bahay at tubig. Ay, oo naman anak. May mga kailangan lang tayong ayusin. Pero ayos na ayos dito. Di kayo magsisisi ng asawa mo na lumipat dito. Minsan di lang yan ang libre dito. Maski ulam libre, basta't masipag ka lang at madiskarte. Oo, totoo yan, mahal. Lalo na nung buhay pa si tatay. Abay palaging sagana ang mesa namin sa isda at iba pang lamang dagat. Ay nako, masaya talaga akong makabalik na dito. Kami din anak ng kapatid mo. Masaya na nakauwi ka na. Ay, oo nga pala, teka. Ikaw na ba si June? Abay mas malaki ka na sa akin ngayon ha. Nung umalis ako dito uhugin ka pang bata eh. Ngayon binatang binata ka na. Opo, kuya. Ang lagay, may pasalubong ka ba naman sa akin? Aba, siyempre, ikaw pa ba? Makakalimutan ko. Jan, hanapin mo sa bag na yan. Yun! Salamat, kuya. The best ka talaga. Mabilis na nilapitan ni June ang isang bag na itinuro ng kanyang kapatid kung saan naroroon ang kanyang pasalubong. Pero laking dismaya niya nang makitang pana yon at hindi pa tapos. Pana, kuya? Aanin ko naman to. Hoy, huwag mong ismulin yung pasalubong ko sa'yo ha. Mahal yan. Original yan, no? Original? Oo, totoong pana yan at hindi yan laruan. Kung hindi mo na itatanong player ako ng ganyan dati. May mga koleksyon ako niyan dati kaso naibenta ko na yung iba. At yan na lang ang natitira. Sadyang itinara ko yan para sa'yo. Magandang gamitin yan. Hindi naman ito ang sports ko eh. Hayaan mo na. Kapag-aaralan mo naman yan Saka malay mo, magamit mo din yan. Nay, meron ba tayong pagkain? Nagutom kami sa biyahe. Ay, oo, meron. Teka, tiinitin ko lang ha. Halika, samahan mo ako Tintin sa kusina. Huwag ka nang maiya sa akin. Ituring mo na rin akong nanay mo. Sige po, Nay. Nagpunta na sa kusina ang parehong babae. Habang naghahanda ng makakain, ay nag-usap ang dalawa. Kumusta ka naman, Iha? Pasensya ka na kung hindi kami nakadalo sa kasal ninyo ni Jason, ha? Nagkataon naman kasi na nagkaroon ng problema dito noon. Nawala ang asawa ko at... Opo, naintindihan ko po yun, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Totoo nga ang sabi ng anak ko tungkol sa'yo. Mabait kang babae. Swerteng anak ko dahil ikaw ang napangasawa niya. Masigit po akong swerte sa anak niyo dahil responsable at mapagmahal siyang lalaki. Yun nga lang, hindi ko siya mabigyan ng anak. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi po kami pinapalad 2 beses na po akong nagbuntis pero nawawala po sa amin. Hindi ko po alam kung bakit. Huwag ka mag-alala. Ibibigay din niya ng Panginoon. Huwag kang mainip. Salamat po, Nanay Linda. Sana nga po. Akong bahala sa iyo. Mamayang gabi, sisimulan kong hilutin ka para maitaas ang matres mo. Makakatulong yon para di masela ng pagbubuntis mo kung sakaling makabuo kayo ulit. Isa pa nga po yun sa dahilan namin kaya kami nagdesisyon na umuwi dito, Nay. Sana nga po magkaanak na kami ni Jason. Kahit isa lang, ayos na po sa amin yon. Akong bahala sa iyo, anak. O siya, tawagin mo na siya at kumain na kayong dalawa ni Jason. Salamat po, Nanay Linda. Mahal, halika na, nakahanda na yung pagkain. Wow! Paborito ko ang ulam na yan, Nay Naku, salamat O siya, kumain na kayo. Maganang kumain si Jason. Natakam siya sa nakahaing alimango at sugpo. Napangiti ang kanyang ina habang pinagmamasdan ang magana nitong pagkain. Si Jason ay napalayo sa kanila dahil naniniwala sa magandang oportunidad na naghihintay umano sa kanya sa Maynila. Dati siyang kasakasama ng kanyang ama sa pangingisda tuwing madaling araw. Bagamat mahal ni Jason ang payak at tahimik na buhay sa baryo,
ay may pangarap siyang mapaangat ang buhay ng kanilang pamilya. Isang araw, dumating ang kanyang tiyuhin na matagal nang naninirahan sa Maynila. Kwento ng tiyuhin, maraming trabaho roon at malaking pagkakataon para sa mga taong masipag at may determinasyon. Inalok siya ng tiyuhin na sumama sa Maynila at doon naghanap ng trabaho habang nag-aaral sa gabi. Hindi nagdalawang isip si Jason. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang mga magulang, pinilit niyang kumbinsin sila na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Pagdating sa Maynila, agad niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba ng buhay sa baryo at sa lungsod. Mabilis ang takbo ng buhay at siksika ng mga tao. Pumasok siya bilang isang helper sa isang maliit na tindahan sa Quiapo. Doon na rin niya nakilala si Tintin. Hanggang sa magpakasal sila. Nagpakasal siya na wala ang kanyang mga magulang. Tapos na ang kasal nang malaman niyang may masamang nangyari sa kanyang ama. Nay, patawad po uli kung hindi kami agad nakauwi nung malaman naming may masamang nangyari kay tatay, ha? Naintindihan ko naman yon, anak. Wala kang dapat na alalahanin. Nagkataon kasi na mahirap ang buhay din doon eh. Di rin ako nakapagpadala ng pera ninyo kasi nagkaroon ng global crisis. Grabing hirap din nun, lalo't nawalan ako ng trabaho. Saka, yun din ang araw na ikinasal nga kami nitong si Tintin. Huwag nyo nang isipin. Ang importante, magkakasama na tayo ngayon. Namimiss ko po si tatay. Nakakalungkot na hindi ko na siya makikita. Ganun talaga ang buhay. Minsan may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga pangyayari na bigla na lang sumusulpot at binabago ang takbo ng ating buhay. Ang pagkawala ng tatay mo ay isang malaking pagsubok, ngunit hindi yon ang katapusan. Ang ipinagtataka ko lang, bakit po kaya hanggang ngayon ay hindi pa siya nahahanap? Ano po ba talaga nangyari sa kanya? Sabi ng mga nakakita ng gabing yan, anak, may malaking anino daw silang nakita sa tubig na nagpapaikot-ikot sa bangka ng tatay mo. Tapos bigla na lang daw tumaob ang bangka niya. Hindi na daw lumutang. Pero yung malaking anino na nakita nila yung anyo. Parang tao daw na may buntot ng isda. Sirena? Hindi. Isa raw kataw. Aswang sa dagat? Alam mo tungkol sa kanila? Opo, Nay. Nakakita na ako noon habang nangingisda dati kami ni tatay. Talaga, kuya? Nakakita ka na ng kataw? Di, totoo talaga sila. Sino bang may sabi na hindi sila totoo? Ang mga kataw totoo sila, John. Kitang-kita namin noon ni tatay. Nagtatago sa may batuhan. Naghihintay ng kanilang mga mabibiktima. Anong itsura nila? Kakaiba ang hugis ng ulo nila sa kamalaki. Pati yung mga mata nila parang nakaluwa. Yung balat niya, kulay berde na parang kaliskis ng isda. Matutulis din ang mga ngipin. Ganon din ang kanilang mga kuko. Yung kamay nila, parang sa tao, pero may kaliskis hanggang balikat. Wala silang paa tulad ng sa atin. Sa halip, meron silang mahaba at malalapad na palikpik tulad ng buntot ng isda. Po? Paano niyo po ito nakita? May narinig kami noon ni tatay na parang kumakanta. Kaakit-akit ang boses niya. Isang klase ng tinig na kayang manghipnotismo ng tao. Mabutit hindi kayo nabiktima noon pa ng kataw. Hindi talaga niya kami mabibiktima kasi nga may suot na anting-anting noon si tatay na palaging ipinapadala ni nanay. Ang kaso... Kaso ano? Nadala ko na nang nagpunta ako sa Maynila. Ipinasuot kasi sa akin ni tatay noon yon bilang pangontra ko sa kataw. Pero sa kasabikan kong makaluwas, hindi ko na naibalik sa kanya. Sana kung naisuot niya ulit ang pangontra, buhay pa sana si tatay. Nay, patawarin niyo po ako. Wala kang kasalanan, anak. Huwag ka na mag-isip ng mga negatibong bagay. Sigurado kung hindi magugustuhan ng ama mo kung patuloy mong sisisihin ang sarili mo sa pagkawala niya.
Sige na, ituloy na ninyo ang pagkain. Tama si nanay. Sige na mahal. Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano. Pagsapit ng gabi ay inumpisa na ni Nanay Linda ang pagmasahe sa tiyan ng kanyang manugang. Nagbabaka sakaling makatulong na itaas ang matres nito. Isang pag-asa para sa pagbubuo nila ng anak ni Jason. Huwag ka muna magbabasa ng katawan mo, iha. Para hindi mapasukan ng hangin ang katawan mo. Magpahinga ka ng maaga at huwag ka na muna magpupuyat. Kailangan mo ng sapat na tulog at pahinga. Opo, Nay. Tatandaan ko po. Iwas din muna sa stress. Ikaw, Jason, ha? Maging mabait ka sa asawa mo. Naku, wala po kayong dapat na alalahanin kay Jason. Mabait po siya at responsableng asawa. Nay, di niya ako binibigyan ng problema simulat sa pool. Yan naman talaga ang kinabiliban ko sa kanya eh. Ay mabuti naman kung ganon. Masaya ako na katulad din siya ng tatay niya. Mabait na asawa. Abay, syempre naman, Nay. Yung love story niyo ni tatay ang inspirasyon ko eh. Nakita ko kung paano kayo mahalin ni tatay noon, kaya syempre, ganun ko naman mamahalin ang asawa ko ngayon. Natutuwa talaga ako anak at lumaki kang mabuti tulad ng iyong ama. Kaya lang itong kapatid mo nasisimulang mapabarkada. Alam mo bang kagabi nakita ko doon sa may dalampasigan, doon sa malalaking bato, nakikipag-inuman, ang iingay nila doon. Totoo ba yun, Jun? Naku, ikaw bata mo pa para malulong sa alak, ha? Hindi naman, kuya. Naisipan lang namin magkaroon ng kaunting kasiyahan. Hindi naman ako lasinggero tulad ng kwento ng nanay. At saka bakit sa may batuhan? Delikado dun. Yan nga sinasabi ko sa kanya kagabi. Tulad ng kwento ko kanina, doon namin nakita ni tatay noon yung kataw. Doon siya nag-aabang na mabibiktima niya. Nakakatakot naman pala. Hayaan nyo, hindi na ako uulit. Ay mabuti naman at nakikinig ka sa kuya mo. Ay, siya nga pala Jason. Pansamantala doon na lang muna kayo sa silid nitong kapatid mo magkwarto habang hindi pa naayos at nalilinis ang lumang kwarto mo noon. Tulong-tulong na lang tayo bukas Opo, salamat po, Nay. Magpapahinga na po kami. Kayo rin po. Ay sige. Mga anak, mauna na kayo. Maaga pa naman at hindi pa ako inaantok. Marami pa akong gagawin dito. Magpahinga na kayo ng maayos. Humalik si Jason sa pisngi ng kanyang nanay bago ito tumungo sa silid kasama ang kanyang asawa. John, magsaing ka na muna para bukas ng umaga para hindi na ako gigising ng sobrang aga para magluto. Iinitin na lang natin ang sinaing. Siguradong marami tayong gagawin bukas. Nay, gabing-gabi na. Saka may ginagawa pa ako. Inaayos ko itong mga gamit ko na inilabas dun sa kwarto ko eh. Hindi ba pwedeng ikaw na lang muna? Ay nako, ikaw talaga. Hindi ka mautusan. Pero paggalaan ang bilis mo. Alam mo nang masakit ang likod ko. At saka mabilis lang naman ang pagsasaing Saglit lang naman yan. Reklamador ka lang talaga. Nay, bakit kasi ako pa? Di ba pwedeng si kuya na lang? Lagi na lang akong inuutusan eh. Parang ako na ang panganay dito Abay kung ako pa ang gagawa ng lahat, para na rin akong walang anak. Kailangan ko rin naman magpahinga, no? Jun, ikaw, hindi ka na bata. Dapat matuto ka na sa mga ganitong bagay. Saka bakit yung kuya mo? Alam mo naman pagod sa biyahe yun. Nakaw, pambihira ka naman, no? Paano nga itong inililigpit ko dito? Ay nako, itabi mo muna yan. Hindi naman mawawala ang gamit mo dyan Pero ang kanin, anak, hindi yan kusang maluluto. Mas importante ang pagsasaing para may makain tayo bukas ng umaga. At saka, pwede mo naman niyang tapusin mamaya O sige na nga po. Pero pagkatapos nito, wala na Kapag may kailangan ka ulit, maghanap ka na ng iba. Oo na, sige na, kumilos ka na. Pangako bukas magluluto ka ng masarap na ulam, yung paborito mo naman. Sus, yan na naman kayo inuuto nyo naman ako Eto na po, tatayo na, magsasaing na po ako. Tumayo si June, nagdadabog. Ramdam ang kanyang pagkaalburuto sa bawat pagpadyak ng kanyang mga paa. Dumiretso ito sa kusina at binitbit ang kaldero.
Nilagyan niya ng bigas mula sa tapayan. Mas lalong nadagdagan ang pagngit-ngit niya nang makitang wala ng laman ang kanilang lagayan ng tubig. Bitbit niya ang kaldero at lumabas papunta sa poso sa labas ng kanilang bahay. Habang abala sa paghuhugas ng bigas, napatigil siya saglit. Mula sa gilid ng kanyang paningin, may isang bagay na umagaw ng kanyang atensyon. Isang anino. Hindi ito ordinaryong anino. Malaki ito. Napalunok si June. Kinilabutan siya lalo na't biglang naramdaman niya ang malamig na hanging dumampi sa kanyang balat. Muli siyang napatingin sa isang direksyon at doon niya malinaw na nakita na di na nga siya dinadaya ng kanyang paningin. Ang anino ay merong mapupulang mata na nakatitig sa kanya. Parang sinisipat ang bawat kilos niya. Wala siyang maaninag na mukha pero ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Mabilis na napatras si June. Halos mabitiwan ang bigas na hawak niya. Kumakabog ang kanyang dibdib habang ang isip niya ay litong-lito sa kanyang nakikita. Sino yun? Nanatiling tahimik ang paligid, maliban sa pagaspas ng mga dahon sa labas na tila sumasabay sa takot na bumabalot sa kanya. Muli siyang tumingin, umaasang wala na ang nakita niya. Pero naroroon pa rin ito, hindi gumagalaw, hindi nawawala. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib hanggang sa hindi na niya napigilan ng sarili. Nay! Nay! Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kusina. Iniwan ang bigas sa labas. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na isinasara ang pintuan. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nay, may multo sa labas. Parang malaking anino. Ano? Guni-guni mo lang yan. Magtigil ka nga dyan sa sinasabi mo. Hindi po, Nay. Nakita ko talaga. Namumula mga mata niya. Tinititigan niya ako eh. Sumilip sa bintana ang ginang pero wala naman itong nakitang kakaiba sa labas. Madilim na madilim din ang paligid at sobrang tahimik. Nang biglang mabaling ang paningin niya sa poso. Ang liwanag na naroroon, ang ilaw na naabot pa ng liwanag na nagmumula sa kanilang bahay. Nainis ito nang makita ang kaldero at tumapong bigas sa lupa. Ay nako po! Talagang ikaw! Anong ginawa mo sa bigas O Nay, ano po bang nangyayari? Naririnig namin ang ingay niyo doon sa kwarto Eto kasing kapatid mo itinapon yung bigas sa may poso. Hindi ko naman yung sinasadya Kasi kuya, may nakita akong malaking anino sa labas. Hindi yun ordinaryong anino lang May mapupula siyang mga mata. Natakot ako. Nakita ko talaga siya, maniwala kayo sa akin. Sobrang linaw. Tapos nakita ko, nakatingin siya sa akin. Ay nako, tama na yan. Sige na, ako na magsasaing. Sayang yung bigas na tinapon mo. Akala mo ba madaling kitain ang pinambili ng bigas na yon? Ay, kabataan talaga ngayon Mga pambihira ang ugali. Hindi marunong magpahalaga sa pagkain maging sa mga gamit. Pero Nay, ay ayusin mo yung sarili mo. Sige na, magpahinga ka na. May pasok ka pa bukas. Opo, Nay. Lumabas na si Aling Linda sa kanilang bahay. Di iisang beses na tiningnan niya ang itinuturong bahagi kung saan nakita ng anak ang kakaibang anino na sinasabi nito. Pero tulad kanina ay wala naman siyang nakita doon kundi dilim. Sira ulong bata. Ayaw lang siguro talaga magsaing. Maingat niyang iniangat ang kaldero at takip nito. Pero hindi niya maiwasang mapatingin ulit sa paligid. Tahimik ang buong bakuran. Tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos sa mga dahon sa hangin ang maririnig. Sa kabila ng katahimikan, may kung anong bumabagabag kay Nanay Linda. Parang may ibang presensyang hindi niya mawari. Habang inaayos ang kaldero, napansin niya ang natapong bigas na kumalat sa lupa. Napabuntong hininga siya. Halatang nanghihinayang. John! Halika rito, tulungan mo akong pulutin tong natapong bigas! Nay, baka po kasi. Anong baka-baka ka dyan? Dali na! Sayang ang bigas Kapag wala tayong sinaing bukas, wala tayong makakain, lintik ka!
Bagamat may kaba pa rin, napilitan si June na lumabas at tumulong sa pagpulot ng bigas. Matapos ayusin ang lahat, tinapik niya sa balikat si June. Tara na sa loob. Bukas, kung magpapakita man yung sinasabi mong multo, sabihin mo sa kanya, magsaing siya. Ano, Nay? Oo nga, para may silbi naman yung pagpaparamdam niya. Nagjo-joke si nanay, oh. Ang corny. Che, tumigil ka. Pinapagaan ko lang ang loob mo. Kumaganyan ka pa. Hayaan niyo, Nay. Kung magpaparamdam siya ulit bukas, pati kasirola, ilalabas ko na. Kasi baka gusto niya rin magluto ng ulam, eh. Aba, kung magluluto yan pabayaan mo na. Baka mas masarap ang magluto yan kaysa sa atin. At sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Patuloy na tumatawa. Nagpahinga na si June at si Aling Linda na ang siyang nagsaing. Nang matapos ay dahan-dahan siyang naupo sa kanyang silya. Tinitigan niya ang nakasabit na larawan sa kanilang dingding. Ito ay ang larawan nila ng asawa ng ikasal silang dalawa. Kinaumagahan, maaga ring nagising ang ginang. Dumiretso na siya sa kusina at nagsaing ng tubig upang gamitin sa pagtitimpla ng kape. Ihahanda na sana niya ang mga sangkap sa ulam pero napansin niya ang kaldero na walang takip. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang walang laman ang kaldero. John! Halika rito, sandali! Ano po yun, Nay? Tingnan mo to, oh. Di ba nagsaing ako kagabi? Bakit wala nang laman? Oo, nakita kitang nagsaing pero di ko alam kung bakit wala na yung laman. Imposible naman. Di ka man lang ba nagising nung ninenok ang kanin natin? Paano to? Ano kakainin natin? Sinong dumali nito? Baka naman sila, kuya. Tulog pa sila eh. Ikaw ang natulog dito sa sala, wala ka man lang naramdaman? Teka, Nay. Bakit parang kasalanan ko? Natutulog nga po ako eh. Anong malay ko dyan? Ay nako, pambihira naman ah. Nay, baka naman yung multo kagabi. Multo? Nagpapatawa ka ba? Kailan pa kumain ng kanin ng multo? O Nay, ano na naman problema? Nandiyan ka na pala. Gutom na ba kayo? Naguguluhan ako kung saan napunta yung sinain ko kagabi. Paanong nangyaring wala ng kanin? Wala naman po kong napansin, Nay. Tulog na tulog ako kagabi. Ay siya, hayaan na natin kung ano man yon. Magluluto na lang ako, total wala na rin namang tayong magagawa. Bumili ka na lang ng bigas sa tindahan dyan. Sige po, Nay. Akin na po yung pera. Nay, mamayang gabi hindi muna ako dito matutulog, ha? Oh, bakit naman? Saan ka pupunta? May lakad kami ng mga kaibigan ko. Birthday kasi ng isa naming barkada. Celebration na rin para sa pagsasama-sama namin at pag-uwi ko. Mag-o-overnight kami sa kanila. Nakapagpaalam naman na ako kay Tintin at pumayag naman siya. Hindi mo ba isasama ang asawa mo? Baka gusto niya rin pumasyal. Ayaw gumala eh. Nay, itutulog na lang daw niya kaysa magpuyat. Mabuti naman kung ganon. Ilang sandali pagbalik ni June galing sa tindahan, napansin ng kanyang ina na balisa ito at lukot ang mukha. Oh, napano ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Patay na po yung kaibigan ko si Ben. Yung madalas kong kasama sa pagtambay sa dalampasigan. Ano? Ay, ano daw nangyari? Nakita po kaninang madaling araw yung bangkay niya malapit sa dagat. Palutang-lutang daw. Wala nang laman loob. Wala ring mata. At puno ng matatalim na sugat. Parang pinaglaroon daw ng kung ano eh. Ano? Seryoso ka? Sino naman kayang gagawa nun sa kanya? Hindi ko po alam eh. Nakakaawa siya. Nung pinuntahan ko sa bahay nila, wala pa siya doon eh. Nasa puninarya pa. Hindi talaga ako makapaniwala na wala na siya. Baka naman may nakaaway. May nakaalitan ba siya kamakailan? Wala po akong alam eh. Pero mabait kasi si Ben eh. Wala siyang inaaway kahit kailan. Lagi siyang may naon. Kahit pa may nambubuli sa amin noon. Kawawa naman, Diyos ko. Ano ba talaga itong nangyayari sa baryo natin? At kailan matatapos ang patayan? At nakakandawala ang mga tao rito. Hindi kaya... Yung kataw? June,
Pagkatapos ng klase, nakikiusap ako, diretso uwi ka na ha. At huwag ka na muna magbulakbol, lalo na sa tabing dagat, nakikiusap ako anak. Tamang nanay, kailangan natin mag-ingat. Huwag na muna kayong tumambay sa dalampasigan lalo na sa gabi. Huwag mo nang hintayin na may masama pang mangyari ulit. Baka hindi lang si Ben ang mabiktima. Opo kuya, Nay. Huwag kayong mag-alala para sa akin. Susundin ko po yung mga bilin ninyo. Kailan ang libing ng kaibigan mo? Bukas po, hindi na patatagalin yung burol niya dahil hindi masikmura ng pamilya niya yung sinapit ni Ben eh. O siya, tumahan ka na. Alam kong mahirap tanggapin ang nangyari kay Ben, pero kailangan mong maging matatag para sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Nanay Linda ang anak para patahanin siya. Saglit pang humikbi si June bago ito tumahan at nagpasyang magpahinga muna. Wala na siyang ganang pumasok ng araw na yon at pinabayaan na lang siya ng kanyang ina. Naiga siya sa sofa at di na namalayang nakatulog siya. Hapon na nang magising siya at papadilim na. Hala, gabi na. Di ko man lang namalayan. Napasarap yata tulog ko ha. Nay! Nay! Saan na kayong mga tao dito? O June, gising ka na pala. Hinabilin sa akin ni Nanay Linda na aalis siya at pupunta siya sa kabilang bayan, may gagamutin daw. Katunayan kasama niya si Jason nang umalis sila. Kumain ka na. Maghapon kang walang kain eh. Hindi ka ba nagugutom? Ganun po ba ate? Hindi pa naman ako nakakaramdam ng gutom. Mamaya na po ako kakain. Dadaan po muna ako sa yumao kong kaibigan. Nangako po kasi ako na makikiburol ako sa kanila eh. O sige. Mula sa pintuan ng kanilang tahanan, bumalot kay June ang mabigat na damdamin. Parang may mga bakal na nakapulupot sa kanyang mga paa. Ayaw siyang hayaang gumalaw. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang labi habang nakatanaw sa madilim na daan. Ang landas patungo sa bahay ni Ben, kung saan nakaburol ang kanyang kaibigan, ay tila naging mas mahaba at mas madilim kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kanyang paglalakad, ang malilit na sinag ng flashlight ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang harapan. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa karagatan. Tila naghahanap ng kahit anong ilaw sa malungkot na gabi. Nang humina ang ilaw ng kanyang flashlight, saglit siyang huminto upang ayusin ito. Sa pag-aakalang wala naman siyang makikita, muling nagliwanag ang ilaw. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang figura ang lumitaw mula sa kadiliman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa una, isang anino lamang ang kanyang nakita. Malabo at hindi maaninag ng husto. Subalit nang ilapit niya ang liwanag, tumambad sa kanya ang isang kakaibang nilalang. Tumigil si June sa paghinga. Pinilit niyang intindihin ang kanyang nakikita. Ngunit mas lalo lang siyang binalot ng kilabot. Napatras siya ng ilang hakbang. Hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang figurang yon ay nanatiling nakatayo. Parang nakatitig rin sa kanya. Hindi niya alam kung magpapatuloy pa ba siya sa paglalakad o babalik na lamang sa kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng takot, alam niyang kailangan niyang magpunta sa burol ni Ben. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit bawat hakbang ay may kasamang kaba. Habang ang figura ay dahan-dahang naglaho sa dilim na parang hindi ito kailanman naroroon. O sige, ako na lang ang magsasabi kay nanay pagbalik niya. Sige po, mag-aayos po muna ako. Mabigat ang pakiramdam niya, parang may mga tanikala sa kanyang paa na ayaw siyang pakilusin. Isang mahabang buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang palabas ng kanilang bahay. Madilim na. Ang daan papunta sa bahay ng kaibigang namatay ay mas naging mahaba. Palayo at mas naging madilim. Sinindihan niya ang dalang flashlight. Nagliwanag naman maski papaano ito, pero sandali lang yon. Napapakamot na lang siya sa ulo. Hanggang sa bigla siyang natigilan nang makita ang mabilis na pagkilos ng isang anino.
Sinubukan niyang aninagin yon. Tumigil si June. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa flashlight at itinutok sa nilalang, ngunit laking gulat niya nang malinaw na napagmasdan ang kakaibang nilalang na nasa kanyang harapan. Ang balat ng kakaibang nilalang ay kulay abo at puno ng mga lumot. Sa ilalim ng balat na yon, nakikita ang mga buto-buto nito. Ang mga mata nito, dalawang maliit na kulay pulang bilog. Ang bibig nito ay isang malaking nakangangang butas na nagpapakita ng mga matutulis na ngipin na parabang mga piraso ng sirang basag na salamin. Napakatulis at naninilaw. Ang mga braso nito payat at mahaba. Mula sa likod nito, tila may mga galamay na parang mga lumulutang na ahas. Ang buong katawan nito ay tila basa at malagkit, na may amoy na pinaghalong asin, bulok na isda, at isang kakaibang amoy na nagdudulot ng hindi kaaya-ayang amoy. Napalunok ang binatilyo. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang umaatras. Subalit tila naingkanto siya nang mapansin niyang unti-unting gumagalaw ang mga galamay ng nilalang. Hindi siya makapagsalita. Papalapit ng papalapit ang nilalang. Sino ka? Ano ka? Walang sagot mula sa kausap. Sa halip, ang nilalang ay tila pinaglalaruan ng kanyang takot. Lumapit pa ito at bawat tiyapak nito'y nag-iiwan ng basang marka sa lupa. Napapikit si June. Nagdasal ng mataimtim at umasang lilisanin ng nilalang. Nagdasal ng mataimtim at umasang lilisan ng nilalang. Ngunit nang dumilat siya, ay naroroon pa rin ito. Mas malapit na ngayon. Sa takot, tumalikod siya at mabilis na tumakbo. Hindi alintana ang madulas at batong daan. Ang tanging naririnig nila ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang tunog ng sarili niyang yabag. Ngunit pagtingin niya sa lupang kanyang tinatapakan, naroon pa rin siya sa dating pwesto at di naman makaalis. Tulong! Diyos ko! Tulungan niyo ako! Tuluyan na siyang umiyak at nanginig dahil sa labis na takot. Sa pagkakataong yon ay para na niyang nakikita ang mukha ng kamatayan sa kanyang tabi. Nay! Kuya! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Isang malakas na sigaw ang kumawala sa mga labi ni June. Hindi na niya kayang pigilan pa ang takot na nararamdaman. Ang nakakapangilabot na anyo ng aswang dagat ay nasa harapan niya na. Ang mga galamay nito ay parang mga galamay ng pusit at unti-unting bumabalot sa kanyang mga paa. Malamig at malagkit ang mga ito, na parang mga ahas na pumupulupot sa kanyang mga binti. Ang kanyang katawan ay naninigas sa takot. Ang kanyang mga kalamnan ay tila nawala ng lakas. Natumba siya at napaupo sa lupa. Wala na siyang magawa kundi ang maghintay sa kung anumang mangyayari habang ang mga galamay ng aswang ay patuloy na sumisikip sa kanyang mga paa, na parang sinasakal siya. Ang kadiliman ng gabi, ang malamig na hangin, at ang nakakapangilabot na presensya ng aswang ay nagsama-sama na naghatid ng isang nakakakilabot na sandali para kay June. Diyos ko! Hindi ako papayag na ganito lang ang kamatayan ko! Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakatumba. Sinikap niyang makagapang at abutin ng isang putol na sanga. Nang magawa yon, ginamit niya itong panghambalo sa kataw. Lumayo ka! Layuan mo ako! Puno ng takot ngunit buo ang loob. Inundaya ni June ng malakas na hampas ang aswang dagat gamit ang sanga. Sa bawat pagtama, naririnig niya ang tunog ng basang laman, na parabang nahahagip ang isang bagay na malambot ngunit matibay. Humagikik ang nilalang. Isang malalim at malamig na tunog na nagpatindig ng balahibo ni June. Hindi siya huminto. Paulit-ulit niyang hinambalos ang aswang sa ulo at katawan. Sa kabila ng takot, patuloy siyang lumalaban. Hanggang sa makalas ang ilang galamay na bumalot sa kanyang mga paa. Biglang umatras ang nilalang, tila nasaktan at nag-aalangan.
Alis dyan! Bumalik ka na kung saan ka nang galing! Nanginginig ang kamay ni June, ngunit mas mariin ang kanyang pagkakahawak sa sanga. Tumayo siya, dahan-dahang umatras habang hindi inaalis ang tingin sa aswang. Pero muling umatake ang aswang at muli nitong pinuluputan ang kanyang mga paa. Tulong! Tulungan niyo ako! Sa hindi kalayuan, narinig ni Nanay Linda ang malakas na sigaw ni June. Agad siyang natigilan. Nanginginig ang kamay habang nakatitig sa madilim na landas patungo sa kanilang bahay. Si John! Si John! Walang pag-aalinlangang tumakbo siyang mabilis patungo sa direksyon ng sigaw. Pagdating niya sa lugar, halos mapatid ang hininga niya nang masilayan ng anak na nakikipagpambuno sa aswang dagat. Nakikita niya ang mahabang galamay na bumabalot sa mga paa ni June at ang nakakakilabot na anyo ng nilalang. Ha? Diyos ka! Napasigaw siya, pero sa halip na magpakain sa takot, mabilis niyang hinablot ang punyal na palagi niyang daladala sa kanyang tagiliran kapag lumalabas siya. Isa itong punyal na matagal nang dinasalan at pinabanal ng isang albularyo. Napaghandaan ni Nanay Linda ang ganitong uri ng laban. Nagkataong galing siya sa kabilang bayan upang maggamot. Kaya't dala niya ang kanyang mga langis at gamit pangontra sa masasamang espiritu at nilalang. Mabilis siyang binuksan ng isang maliit na bote ng langis at ibinuhos ito sa punyal. Saklolohan mo kami, mahal na Birheng Maria! Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang sandata bilang bahagi ng kanyang ritual at dasal. Ang punyal ay tila kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na parang sumagot sa kanyang panalangin. Habang patuloy na nakikipaglaban si June, sumugod si Nanay Linda sa kanilang direksyon. Isang mabilis na galaw, humataw siya ng buong lakas. Tinaga ang isa sa mga galamay ng aswang na mahigpit na nakabalot sa mga paa ng kanyang anak. Layuan mo ang anak ko! Ang galamay ng aswang ay naputol. Napasigaw ito at umungol ng malakas. Tumilamsik ang malapot itong berdeng dugo mula sa kanyang suga. Napaluhod si June, patuloy sa pagsugod ng kanyang nanay. Tinataga ang bawat galamay na banta sa kanila. Ang galamay ay muling sumubok na bumalot sa hita ni June, pero naunahan ito ni Aling Linda. Ibinato ang malaking punyal sa katawan ng aswang, ngunit malas dahil tumama lang ito sa parting matigas na laman ng aswang. Malalaki at matitigas ang kaliskis nito sa likod. Tumayo ka dyan, anak! Pulutin mo ang punyal! Kukunin ko lang ang langis ko para matapos na ito! Opo, Nay! Bilisan niyo! Mag-iingat ka! Huwag kang papahuli! Sinikap ni June na abutin ng malaking punyal na tumilapon sa lupa nang ihagis ito ni Aling Linda. Ngunit bago pa niya mahawakan, mabilis na pumulupot ang natitirang galamay ng aswang sa kanyang braso. Nay! Sakit! Nanginginig ang kanyang katawan at halos hindi na niya maramdaman ang kanyang kamay. Tila unti-unting nawawala ang kanyang ulira. Ngunit pinilit niyang labanan ito. Walang hiya kang aswang ka! Bitiwan mo ang anak ko! Sa kabila ng takot, muling inihanda ni Nanay Linda ang kanyang sarili. Sinaboy ni Nanay Linda ang langis sa putol na galamay ng aswang. Sa kanyang mga mata, nag-aalab ang tapang ng isang inang handang ipaglaban ng kanyang anak hanggang sa huli. Habang namimilipit ang aswang sa sakit, mula sa tila nasusunog na galamay, ay mabilis na pinulot ng ginang ang malaking punyal at binuhusan niya ulit ito ng langis. Mahal na Birhen, gabayan mo kami ng anak ko! Sunod ay hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang aswang sa parting alam niyang malambot at kayang-kayang sugatan ng kahit na anong sandata. Isang malalim na sugat ang iniwan ng punyal at muling napahiyaw ang aswang sa sakit. Tumalsik ang dugo nito sa lupa na parang asidong umuusok sa hangin. Napatras ang nilalang ngunit parang ayaw pa ring sumuko.
dahil hindi ito tuluyang lumayo. Layuan mo kami kung ayaw mong tuluyang kitang tapusin! Hinawakan niya ang balikat ni June. Hinihila ito palayo. Halos hindi makalakad si June. Ngunit pinilit niyang tumayo sa kabila ng matinding kirot sa kanyang braso. Nay, hindi ko na kaya. Muling sinipat ni Nanay Linda ang aswang na nakatayo na sa dilim. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Muli niyang itinaas ang kanyang punyal. Sumubo ka bang lumapit at tatapusin kita ngayon din? Unti-unting umatras ang aswang. Nag-iiwan ng malalalim na marka sa lupa. Sa kabila ng panganib, hindi bumitaw si Nanay Linda sa kanyang malaking punyal. Sa kanyang puso, nananalig siyang mapoprotektahan niya ang kanyang anak, anuman ang mangyari. Habang papalayo ang aswang, niyakap ni Nanay Linda si June ng mahigpit. Tapos na, anak. Ligtas ka na. Makalipas ang ilang araw sa kabila ng isang payapang araw, na natiling sariwa sa isipan ni June ang bangungot ng kanilang engkwentro sa aswang dagat. Nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay. Nakabenda pa rin ang kanyang braso. Bawat kilos ay may kirot. Pero hindi lang sakit at kirot ang iniwan ng aswang na yun sa kanyang puso. Isang matinding takot at trauma na pilit niyang nilalabanan. Lumapit si Nanay Linda. May dalang mainit na sabaw. O anak, uminom ka na. Para lumakas ka agad, higupin mo yan. Dahan-dahang kinuha ni June ang mangkok. Nagpasalamat sa ina sa pamamagitan ng pagtango. Habang umiinom, sinipat niya ang bakanting daan patungo sa tabing dagat. Nay, sa tingin niyo, babalik pa po ba yun? Sana'y hindi na. Pero nag-aalala ako. Ang mga kataw kapag nasasaktan, gumaganti sila. Kung ganun, may posibilidad na balikan niya tayo. At hindi ko hahayaang mangyari yon, anak. Hinaplos niya ang ulo ni June, tulad noong bata pa ito. Basta't magtiwala ka sa akin, anak. Hanggat nandito si nanay, walang aswang ang makakapanakit sa iyo. Salamat po, Nay. Nay! June! Oh, ano nangyari? Bakit ka parang hinahabol? Nay, may namatay na naman eh. Si Criselda yung kababata ko. Nakita na lang na wala nang buhay kanina madaling araw malapit sa dalampasigan. Bakit? Sino daw ang pumatay sa kanya, kuya? Sabi diyan sa tabi-tabi, isang kataw daw. May mga nakakita ng atakin nito si Criselda at kunin papunta sa dagat. Nako, andun, pinagkakaguluhan ng bangkay niya. May mga kagat ng matutulis ng ngipin at ng kulay ubi ang mga binti at ang braso niya parang napuluputan ng malapad na lupid. Nay, ang kataw. Paano kung bumalik nga ang kataw? Kung bumalik man sila, hindi tayo dapat magpabaya. Hindi natin hahayaang isa-isay nila ang mga kababaryo natin. Dapat pala ipinaslang ko na sila noon una pa lamang. Anong sinasabi mo, Nay? May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Nakaengkwentro na namin ni June ang kataw. Yun ang dahilan kung bakit nabalian ng buto ang kapatid mo sa braso. Pero bakit? Paano? Nagpunta kayo sa malapit sa dagat? Hindi. Sa kalsada kami nagkaengkwentro. Paano nangyari yun? Naglakad ng kataw? Di ba wala naman yung paa? Kaya niyang gumapang gamit ang malalakas niyang braso o galamay. Kaya din niyang mag-anyong tao. Pero kakaiba lang ang lakad nito at hindi pangkaraniwan. Kaya di rin madalas na nagpapakita sa umaga. June, ba't di mo man lang sinabi kaagad? Delikado yan. Kung bumalik yon, paano kung... Pasensya na, kuya. Kailangan may gawin tayo. Paano kung sa susunod na gabi, may mawala na naman? O kaya ay gumanti yun sa inyo? Tama ka. Kailangan nating maganda. Anong balak niyo, Nay? Kailangan ko mas palakasin pa ang dasal para sa langis at punyal. Pupunta ako sa gubat para doon isagawa ang ritual. Nay, sigurado ka ba dyan? Hindi ba delikadong pumunta mag-isa sa gubat? Lalo na sa ganitong panahon?
Matagal na akong may alam tungkol sa mga ganitong nilalang, Jason. Hindi ngayon ang unang pagkakataon na nakasagupa ko sila. Alam kong may mas malakas na puwersa sa paligid na maaaring makatulong sa atin. Nay, sasama po ako sa inyo. Ako nang sasama, Nay. Magpahinga ka na, June. Baka lalo ka pang mapahamak. Sige, maganda ka. Aalis tayo bago magdilim. Habang nag-uusap ang mag-iina, nagsimula ng humuni ang mga kuliglig sa paligid. Unti-unting bumaba ang araw at ang dilim ay tila may dalang panibagong banta. Hating gabi na pero hindi pa rin nakakabalik ang dalawa. Hindi magawang matulog ni June dahil sa labis na pag-aalala. Maya-maya ay nakarinig siya ng kaluskos mula sa kabilang silid. Pinabayaan lang niya yon dahil naisip niyang baka di rin makatulog ang kanyang hipag dahil sa paghihintay sa asawa. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang mga boses ng kanyang ina at kapatid. Agad siyang lumabas ng kwarto at sinalubong ang mga bagong dating. Kumusta ang lakad niyo, Nay, Kuya? Wala. Hindi namin nakita yung aswang na yon. Masyado siyang mailap. Ipinain ko na nga yung sarili ko sa dalampasigan pero hindi siya nagpakita. Kadarating niyo lang? Pasensya ka na, Tintin. Natagalan kami nitong asawa mo. Ngayon lang kami nakauwi. Biglang namutla si Tintin sa kanyang narinig. Habang ibinababa ng dalawa ang kanilang mga bitbit ay dahan-dahan siyang napaupo sa sofa at napapahawak sa kanyang dibdib. Nalilito siya sa nangyayari. Bago dumating ang dalawa, naramdaman niyang may pumasok sa kanyang silid. Tumabi ito sa kanya at inangkin ng kanyang pagkababae. Ibinigay naman niya yun ng kusa dahil ang akala niya ay yun ang kanyang asawa. Hindi. Panaginip lang yun. Panaginip lang. Habang nakaupo ay pilit na inuunawa ni Tintin ang nangyari. Hindi siya pwedeng magkamali. Nagising siyang walang saplot kaya alam niyang may nakialam sa katawan niya. Ayos ka lang ba, mahal? Bakit parang namumutla ka? Wala ito. Ayos lang ako. Minabuti ni Tintin na isikreto ang bagay na yon sa kanyang mga kasama at napatingin siya kay June. Naglalaro sa isip niya ang ideyang baka may kinalaman si June sa nangyari pero sinuway din niya ang sarili. Imposibleng gawin niyo sa akin yun. Pagkalipas ng 2 buwan, nagkaroon ng hindi magandang panaginip ang babae. Palagi itong nagigising sa kalagitnaan ng gabi at napapasigaw. Alalang-alala na ang kanyang asawang si Jason hanggang sa isang gabi, muling nagising ang babae. May naririnig siyang mga bulong. Para siyang tinatawag at parang may malakas na puwersang umaakay sa kanya para patuloy na maglakad at dinala siya nito sa tabing dagat. Wala siyang kaalam-alam na sinundan na siya ng kanyang biyenan. Nang nagtampisaw na sa dagat ang kanyang mga paa, doon na gumawa ng aksyon si Aling Linda. Mabilis niya itong hinila papunta sa dalampasigan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nay, teka, bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito malapit sa dagat? Abay, hindi ko alam. Sinundan lang kita dito, Tintin. Anong nangyayari sa'yo? Nay, may naririnig akong isang magandang tinig na kumakanta. Para niya akong inaakit. Tinig? Wala akong naririnig na kumakanta. Pero Nay, malinaw na malinaw. Napakaganda ng boses niya. Mabuti pa'y bumalik na tayo. Delikado dito. Hinawakan ni Nanay Linda ang braso ni Tintin, ngunit nag-alala itong sumunod. Patuloy ang pagtitig ni Tintin sa malayo. Sa direksyon ng dagat na animoy may nakikita siya na hindi nakikita ng kanyang biyenan. Nay, naroon siya oh. Nasa malapit lang. Itinuro ng babae ang batuhan. Humigpit ang hawak ni Nanay Linda kay Tintin. Andi ka na. Umuwi na tayo. Gumising ka sa ginagawang pag-hipnotismo sa iyo ng kataw. Huwag ka magpadala sa kanya. Tsak na hinahanap ka na ng asawa mo. Kinabukasan, habang magkakarap sila sa mesa at kumakain, bigla na lamang sumama ang pakiramdam ni Tintin. Naduduwal ito kaya naman mabilis siyang nagpunta sa lababo at doon sumuka. Nang mahimasmasan, ay bumalik ito sa mesa.
Pasensya na po. Hindi ko na mapigilan eh. Parang inahalukay ang tiyan ko. Patingin nga ng pulsa mo. Teka, mabilis ang tibok parang 2. Ibig sabihin buntis ka? Talaga, Nay? Buntis na ang asawa ko? Salamat naman sa Diyos. Nakabuo din tayo, mahal ko. Ate, ba't parang hindi ka yata masaya? Masaya ako siyempre. Nabigla lang ako. Nako, dapat pag-ingatan mo yan ha. Siguradong maselan ka magbuntis. Sa wakas, magkakapo na ako. Kinabukasan, nagsimula ng mapansin ni Jason ang tila pagiging matamlay ng asawa. Madalas pa din itong nagigising sa gabi na tila binabangungot at kung minsan ay parang may kinakausap. Palaging nakatanaw sa kawalan. Nay, pwede niyo po bang tawasin ng asawa ko? Para po kasing may kakaiba sa kanya. Ginawa naman yon ng kanyang ina at nakita ang isang imahe na katulad ng nakasagupa nilang aswang sa dagat. Kailangan mong bantayan ang asawa mo. Binabantayan siya ng kataw. Pero bakit? Bakit siya binabantayan ng aswang? Hindi ko pa alam, anak. Pero susubukan kong palayuin ang aswang na yon. Agad niyang kinuha ang langis at binasbasan ito ng dasal. Nilagyan niya ng langis ang tiyan ni Tintin at saka nagdasal ng taimtim. Habang nagpapatuloy ang pagbubuntis, hindi na lumayo si Nanay Linda sa tabi ni Tintin. Alam niyang hindi ito simpleng pagbubuntis. May hindi pangkaraniwang nilalang ang may interes sa kanyang apo. Makalipas ang 3 buwan, ay mabilis na lumaki ang tiyan ni Tintin. Kapansin-pansin din ang pagbagsak ng kanyang katawan. Alam ni Aling Linda na mahina ang bata sa sinapupunan kaya iba yung pag-aalaga talaga ang kanilang ginawa. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang nagreklamo si Tintin sa labis na pagsakit ng kanyang tiyan. Bakit? Sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Hindi nakasagot ang babae dahil sa pag-atake ng labis na kirot ng kanyang tiyan. Namilipit ito at nagpakawala ng malalakas na sigaw. Habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan, namumutla na rin ang kanyang mukha at pinagpapawisan ng malamig. Ay, nararamdaman ko. Lalabas na ang bata. Ano? Hindi pwede. Maglilimang buwan pa lang ang tiyan mo. Kulang pa siya sa buwan. Nay, ano gagawin natin? Nay, tulungan mo ang asawa ko! Huwag mo ako sinisigawan at maging ako ay natataranta na rin. Teka, pagtulungan niyo siya ni Jun, naihiga sa papag. Ngayon na, dali! Sige po, Nay. Tara na, Jun. Tulungan mo akong alalayan ng asawa ko. Hindi pa man nakakaiga sa papag ang asawa, ay pumutok na ang panubigyan nito. Mas lalo silang nataranta at di na alam kung ano ang gagawin. Nay! Ayan na, Nay! Lalabas na ang bata! Huminahon ka! Huwag kang matakot! Ako ang bahala sa iyo! Jun, kunin mo ang langis sa silid ko! Ikaw naman, Jason! Kunin mo ang mga gamit ng sanggol! Nay! Ang sakit! Ah! Lakasan mo ang loob mo, anak! Malapit na! Huminga ka ng malalim! Nay, anong gagawin ko? Hawakan mo ang kamay ng asawa mo! Ipaalala mong andito ka! Nay, ito na po yung langis. Biglang bumukas ang pinto at lumamig ang paligid. Napalingon si June at Jason. Nay, may tao ba sa labas? Jason, isara mo ang pinto! Bilisan mo! Mabilis na isinara ni Jason ang pinto at isinandal ang katawan niya rito. Naramdaman niyang parang may humila sa pinto mula sa labas. Hanggang sa isang malakas na iri ang narinig niya. Sumigaw si Tintin at sa wakas, lumabas na ang ulo ng bata. Nakita na ni Nanay Linda ang itsura ng sanggol. Ha? Bakit ganito? Tuluyang lumabas ang bata ngunit laking gulat ng lahat nang kakaibang itsura ang bumungad sa kanila. Agad yung nabitiwan ni Nanay Linda. Isang nakakatakot na nilalang. Kulay abo, may mahabang tenga at may mga maliliit na galamay at may buntot ng isda na agad na nakumpirma ni Nanay Linda na anak yun ng isang kataw. Hindi ko anak yan! Diyos ko! Nay, ano to? Paano nangyari to?
Hindi na nasagot ng ginang ang tanong ng kanyang anak. Nakamatay to sa sanggol. Nanatili kasi yung tahimik at hindi gumagalaw. Nang subukan ni Nanay Linda na lapitan at pulutin ito, napansin niyang hindi na ito humihinga. Patay na siya. Hinawakan ni Jason ang balikat ni Tintin. Pinigilan ng sariling luha. Niyakap niya ito na mahigpit habang si June ay tahimik na nakatingin sa patay na sanggol. Nay, bakit po siya namatay? Hindi siya nabuhay ng buo, anak. Ang dugong katawan na dumadaloy sa kanya, hindi kinaya ng katawan niya. Tahimik ang lahat. Walang ibang maririnig kundi ang mahihinang hikbi ni Tintin. Muling nilapitan ni Nanay Linda ang sanggol at maingat na binalot ito ng lampin. Ililibing natin siya. Ngayong gabi rin. Mahal, gusto mo bang makita siya? Hindi ko kaya, Jason. Hindi ko kaya makita siya. Hinawakan ni Jason ang kanyang kamay at tinalikaan ng noo ng asawa. Alam niyang kahit gaano kahirap, kailangan nilang magpaalam. John, maganda ka ng hukay sa likod. Tahimik na tumango si June at lumabas ng bahay, dala ang pala. Samantala, nanatiling tahimik si Tintin. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Masakit sa kanya ang nangyari dahil umasa siyang sanggol na nilang mag-asawa ang nabuo. Pero isa palang sumpa ang kanyang pagdadalang tao. Yun ang naging kabayaran ng kataw sa naging sagupaan nila ni Aling Linda at ni June. Gumanti ng tahimik ang halimaw. Makalipas ang ilang oras, ibinaba na ni June ang nakabalot na sanggol sa hukay at tinabunan na nila ito ng lupa pagkatapos badasalan ni Aling Linda. Lumalim ang gabi, ngunit sa di kalayuan, isang pares ng pulang mata ang lumitaw sa kadiliman. Nagmamasid sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nagpunta si Nanay Linda sa dalampasigan dala ang isang bote ng langis. Kasama niya sina Jason at June. Nagsimula silang mag-alay ng langis sa paligid. Bumubulong ng dasal si Nanay Linda habang pinapaikot ang bote sa buhanginan. Mula sa malayo, nakita nilang dahan-dahang lumutang ang katawan mula sa dagat. Ang kanyang mga pulang mata ay nag-aapoy, ngunit hindi siya makalapit sa pampang. Alam ko na ang kahinaan mo. Simula sa araw na ito, wala ka nang malalapitan ni isa sa pamilya ko. Manatili ka dyan sa dagat kung saan ka nararapat. Pagkatapos noon, ay may ipinasuot na agimat ang ginang sa kanyang dalawang anak at sa kanyang manugang. Kinuha niya ang mga agimat na yun sa gubat kung saan niya pinadalisay ang kanyang punyal at mga langis. Mula noon, wala nang narinig na kwento tungkol sa kataw sa kanilang baryo. Makalipas ang 1 taon, muling nabuntis si Tintin. Sa pagkakataong ito, naging maayos na ang kanyang pagbubuntis. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang at pinangalanan nila itong Emmanuel. Sa wakas, dumating na ang tunay na biyaya. Habang yakap-yakap ni Tintin ang kanyang anak, hindi niya mapigilang maluha. Sa wakas, matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Lumapit si Jason at marahang hinalikan ang noo ni Tintin at ni Emmanuel. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Opo, inay. Ibig pong sabihin nun ay ang Diyos ay kasama natin. At meron ng bagong tagapagmana, Nay. Tsak na magiging magaling itong tagapuksa ng mga kataw. Nako, matagal pa yon. Mabuti pa'y magpaturo ka na sa kuya mo kung paano gumamit ng pana. Para sa oras ng kagipitan may gamitin ka. Tama ka, Nay. Pag-aaralan ko na po talaga yan. Pero ito ang tatandaan niyo, mga anak. Dapat ay matuto talaga kayong ipagtanggol ang sarili. Pero huwag niyong kakalimutan na ang pinakamalakas na sandata natin ay ang pagmamahal sa isa't isa. Oo, Nay. Basta magkasama tayo, walang aswang o kataw na makakatalo sa atin. At si Emmanuel ang magiging pag-asa ng kinabukasan natin. Lumipas ang buong maghapon at sa kasabay ng paglubog ng araw,
Alam nilang anumang pagsubok na dumating ay kakayanin na nila. At walang anumang uri ng aswang ang muling manggagambala sa tahimik at masaya nilang buhay. Wakas!